yan? Husay Manalo! Mayor Vico Ito na dito sa kalawag, may energy pa ba tayo? Hindi na nakatayo sa likod, ayos pa kayo dyan. Hindi naman nakatayo sa kanan. Hindi na nakatayo, okay na po. Sila po yung mga maaga kanina, kaya nakaupo sila sa VIP seats natin. Hindi naman nakatayo, hindi ba kayo masyadong naiinitan? Bakit sila po sinilo? Baka nagugutom na po kayo. Maraming salamat sa grabe napakainit na pagtanggap ninyo sa GT ng Pasig. Binabati na natin yung mga nakatayo sa upper box. Ayan. Ito. Maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, uy, ate, mamaya na yan. Habang nagsasalita si yung mga kasama po natin, hindi ko po maiwasan mag-flashback ng konti. Akala ko, hold upin niyo ako. Nakakahot naman pero. Pero in fairness po sa inyo, maganda yung t-shirt niyo ah. Hindi na po nabili yan. Maraming salamat. Teka, mamaya na tayo magpicturean. Nasalita pa po ako. Naglalaman po kayo ha. Teka po na kayo. Teka, hindi tayo natatapos dito. Pamay-painig lang si Kiko. Teka, upo muna kayo, kausapin ko kayo nga kaya. Kasi nagkakintay po sila lahat ha. Upo muna kayo. Opo. Kay Coach Paul po yan. Upo kayo ha. Opo. Pinabless nyo pa po sa atin. Naku, maraming salamat. Pinabless pa kayo sa atin po yung flyers po namin ni Coach Paul. Maraming salamat. Nakakataba po ng puso. Sigurado po malaking bagay po yung prayers. Salamat po sa prayers din po ha. Sana hindi po kayo magsawa. Yung mga nagpa-tarpa dito, nagpa-t-shirt, grabe, maraming salamat po talaga. Sobrang na-appreciate po namin ang ganyang mga bagay. Talagang nakakataba ng puso. Pero habang nakaupo po ako kanina, meron akong binabasa at hindi ko po maiwasang mag-flashback kanina. Hindi ko na po ikwento kung ano yung nabasa ko. Pero nag-flashback po ako, naalala ko po yung taong 2019. Naalala niyo pa po yung laban natin ng 2019. Hindi pa ganito kasaya, hindi pa tayo ganun kalaya sa lungsod ng Pasig. Lalo na pag opisyalis ka, medyo kakabahan ka talaga pag dumarating kami ni Congressman Roman. Medyo iba pa po ang mga panahon na yun. Pero fast forward tayo. Taong 2025 na po ngayon. Marami na pong nagbago, marami na tayo napakilalang reforma at pagbabago sa ating lungsod. Unahin na po natin, at ito, kitang-kita po sa paborito kong halimbawa ng simbolo ng pagbabago natin, yung pamasungan doon po natin. Alala niyo po yung pamasungan doon natin. Kaya ako naman po laging binabanggit ito dahil ito po yung pinakasimbolo ng pagbabagong ginawa natin sa Pasig. Ano bang pinatunayan natin sa simpleng halimbawa ng pamasungan doon? Na posibleng magkaroon ng pamahalaan na tatalikuran na yung takutan system, wala ng palakasan system, pantay-pantay ang tingin sa bawat isang Pasigenyo. Yan ang napatunayan natin sa simpleng halimbawa ng pamaskong handog. Pero ito na rin po yung ginagawa natin pati sa ibang larangan, sa ibang serbisyo, sa ibang programa ng ating lokal na pamahalaan. Kung matatandaan nyo po noon, may mga membership, di ba? Merong lab organization na nagagamit sa politika. Meron din pong mga blue card, yellow card, privilege card. Na pag may hawak ka ng, pag-hawak-hawak mo yung card na yun, pag member ka, pwedeng mas maganda yung maging benepisyo mo. Mas maganda yung natatanggap mo na serbisyo mula sa pamahalaan. Umitin ko na pong halimbawa yung blue card. Meron po ba dito mga senior high school na po kayo? Senior citizen.
Kakalituhan tayo dito. Senior citizens. Yan, mga nanay-tatay po natin. Yung ilan, may blue card, pagpunta sa ospital natin, nalilibre talaga ng serbisyo sa ospital. Pero kung hindi ka pa nakapag-apply, kung medyo busy o hindi mo naasikaso yung papeles mo, wala kang blue card, kaya hindi mo alam na may ganun pala. Wala. Matsyempuhan ka, nagkasakit ka, dinala ka sa ospital, wala kang benepisyo. Tinanggal natin yung mga card na yan noong taong 2019. Noong una po, may mga nagalit sa akin. May mga nagtampo, sabi nung senior sa akin, ba't mo tinanggal? Punta sa opisina ko, ba't mo tinanggal yung blue card? Nakatanggap ako ng benepisyo dyan. Pag Pasko, meron din akong 3,000 pesos. Pero kaya ko po tinanggal yan kasi nung pinag-aralan ko na po siya, nakita ko na nasa kalahati lang ng mga senior ang nakakatanggap ng tamang benepisyo mula sa ating pamahalaan. Ayaw natin ng ganun. Kasi uri pa rin yan ng palakasan. Ano pong ginawa natin? Tinanggal natin yung card, wala nang membership, wala akong mga organization. Ang ginawa po natin, basta ikay residente ng lungsod ng Pasig, siyempre may mga requirement pa rin tayo. Hindi naman pwedeng free for all kasi kung hindi, lahat sasabihin, taga-Pasig po sila. Mababawasan yung benepisyo natin kung ganun po ang mangyayari. Kailangan yung bihiti mong taga-Pasig lang. Pag sa senior, makadalawang taon ka lang nakatira sa Pasig, meron kang 3,000 o yung pamaskong handog pag December. Dati nasa 40,000 lang yung nakakatanggap. Ngayon lahat na po 80,000 na ang senior natin. Pero mas importante pa po, yung sa ospital natin. Kung dati, kailangan mo pa ng card o membership para magkaroon ng libreng serbisyo sa ospital, ngayon po, hindi na lang para sa senior. Hindi kailangan ng card. Hindi kailangan ng kung anong requirement. Pakita mo lang na residente ka ng Pasig. No balance billing tayo sa ating hospital. Ate, maraming salamat po. Pero okay lang naman po ako. Ayoko mapagod kayo. Pumuna kayo ba? Okay lang po ako. Sanay tayo sa nabibilang na araw lagi. Okay lang po. Thank you very much po. At ito na po yung estilo. Ito na po yung paggogobyerno na tinataguyod po natin sa kasalukuyan. Nandito na po tayo, mga kapwa ko Pasigilyo. Ayaw na natin yung takutan ng palakasan, yung sobrang politika sa lahat ng bagay. Totoong serbisyo, kung anong kayang gawin ng pamahalaan, dapat yun po. Hindi yung kung malapit ka sa kusina, mas maganda yung natatanggap. Pantay ang tingin sa bawat isang Pasigilyo. Ganyan po ang ating pamahalaan ngayon. Sa totoo, marami pa akong pwedeng ikwento mula sa expanded local senior pension natin sa taon na ito hanggang sa taon-taon na pagtaas ng bilang ng mga scholar natin. Si Vice Mayor Dodot ay pakaganda ng panukala niya para mabuo yung Pag-asa Scholarship Program natin. Kanina may mga nakasalubong po ako na Pag-asa Scholars, regular scholars po natin, yung sa social pension para sa may bedridden, yung iba't ibang, kung nag-iikot po kayo sa Kalawaan, nakita niyo po, halos lahat ng request ng barangay sa city government ngayong taon tapos na po, pati mga kalsada, sa resettlement may ilang drainage pa tayo na kailangan pagawa, no? Pero kung nag-iikot po kayo mula Inisco hanggang sa tabi ng barangay, nakikita niyo naman po, di ba? Ang daming ginagawa ng ating pamahalaan. Halos lahat po talaga ng request ng barangay tapos po natin. Kaya makikita po natin na talagang hindi lang aktibo ang inyong pamahalaan, kundi nagbubunga na yung mga pagbabago at reforma na pinaglaban natin noong 2019. Yung pinaka-importante po dyan, nabanggit ko na lang din yung infrastruktura. Ang pinaka-importante, bukod sa nagagawa, maayos yung proseso, malinis yung sistema po natin. Kung dati may kickback, 20%, 30%, sila lang naman nakakaalam kung magkano talaga. Pero open secret yan. Kahit tanungin niyo po sa mga kakilala niyong dati nagtatrabaho sa gobyerno, kahit tanungin niyo po ang barangay officials, so tanungin niyo po yung mga marunong sa pangontrata sa pamahalaan. Alam naman po natin, open secret po yan, na malalaki talaga ang porsyentuhan dyan. Yung kickback o SOP. Hindi yan sekreto. Di ba? Si Mayor Magalo nga po, isang kaibigan ko po yan, napakabait ni Mayor Magalo. Madalas pinapanood ko po yung mga video niya sa TikTok, di ba? Meron sa Facebook,
Kinakwento niya nga yung mga kalakaran sa gobyerno, magkano yung mga porsyentuhan. May ibang project daw, lumalagpas na sa 50% yung naibubulsa. Grabe po. Pero, sa lungsod ng Pasig, naipakita natin na posibleng talikuran yung mga lumang kalakaran na yan. Sa lungsod ng Pasig, winakasan na natin yung ganyang klaseng gawain sa gobyerno. Ngayon, mga pinapagawa po natin na proyekto sa lungsod ng Pasig, ang kickback, ang SOP ay 0%. Walang napupunta sa bulsa ng ating mga politiko. Kaya ito na po, alam niyo ang pagbabago, lalo na sa umpisa, mahirap. Hindi naman siya dadali talaga, pero kahit paano, nagkakamomentum po tayo. At dahil nagkakamomentum po tayo, kailangan idire-diretso pa po natin. Kumbaga, kung ano nasimulan, paigtingin pa natin. Noong 2022, binigyan din po ako ng mga kasama na mas matitibay. 2019 kasi noong unang termino ko, alam niyo naman po, kasama natin si Congressman Roman Romulo lang po. Isang napakatibay din na kasama. Pero syempre, pagdating sa konseho, siguro yung iba sa kanila mababait din naman. Hindi naman natin sila inaaway. Yung iba sa kanila, naging kaibigan ko rin. Kahit sa kaibigan kung sa kaibigan, mabait kung sa mabait. Pero ang hirap po na pagdating sa trabaho, hindi tayo nagkakapareho ng prinsipyo. Gusto natin maayos na gobyerno, yung iba hindi matalikuran yung style kasi masyado nang nasanay sa lumang kalakaran. Gusto nila kada kontrata, meron silang porsyento kasi ganun daw dati. Ilan sa kanila nagsabi sa akin, "Nako, pag tinanggal mo yan, di ka naman nanalo sa 2022. Sabi nila sa akin noon. Pero napatunayan naman po natin na mali sila. Napatunayan natin na naghahanap ang Pasigueño ng makabagong estilo ng pamamahala at paggugobyerno. Kaya noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga kasama na mas matitibay. Hindi dahil sa kaibigan sila, hindi dahil sa mabait, pero dahil kaprinsipyo po natin sila at naniniwala sila sa direksyon na pinupuntahan natin ngayon bilang isang lungsod. Ang gobyerno hindi po kailanman magiging perfecto. Pero ang importante, ang tanong, kung tama o mali ba yung direksyon natin? Kung tungo ba tayo sa tamang direksyon? At ako po ay naniniwala na ang sagot dyan ay opo, nasa tamang direksyon tayo sa lungsod ng Pasig. At ako na po muna magsasabi na bumilis ang takbo ng inyong pamahalaan, umayos po ang mga bagay-bagay, mas nakatulong sila para sa pag-ayos na. Ang mayor, mag-isa lang po, mahirap. Ang mayor, isang tao lang po ako. Hindi naman po ako Superman. Hindi ko kaya magtrabaho ng 24 hours sa isang araw. May tao ako hindi makakausap. 1 milyon po ang Pasigueño. May tao ako hindi makakausap. May bagay akong hindi makikita. May lugar ako hindi mapupuntahan. Pero sa pamamagitan ng mga tao na kapareho natin ang prinsipyo at naniniwala sa direksyon natin bilang isang pamahalaan, para bang nahahati ko yung katawan ko sa marami. Kung isa, dalawa lang ang kaya kong gawin sa isang araw na sa tulong nila, nagiging 10, 11, 12, hindi pwede natin gawin. Kaya yung mga bagay katulad ng local senior pension, si Councilor Pao Santiago tumulong sa atin dyan. Kung wala siya, baka nagawa pa rin, pero baka tumagal pa ng ilang taon kasi nahirapan pa tayong ayusin. Pero dahil nandyan siya, mas napabilis. Yung sa healthcare natin, yung dating Children's Hospital, di ba, laging puno ang PCGH, hindi naman po sikreto yan. Hindi naman natin pinagtatakpan yan kasi wala tayo sa boundary. Wala po tayong magawa. Talaga ang ospital, kailangan hindi mo na pwede tanggihan ng pasyente. Ano pong ginawa natin? Gumawa tayo ng pangalawang General Hospital. Dating Children's Hospital, under renovation na po ngayon. Dati, 60 beds lang, pambata pa. Sabihin, maliit yung kama. Ngayon po, under renovation, 120 beds. Nakasya po tayong lahat. Kahit ako, kasya po dun sa mga bagong kama ng dating Child's Hope, Pasig Hope Medical Center. Si Vice Dodot, di po sigurado kasi 6'3 si Vice Dodot. Kailangan magdagdag ng kutsyon sa dulo ng kama. Pero ako, kasya pa po ako doon. 6'1 lang po ako.
Si Consi Volta naman. Si Consi Eric pala tumulong sa atin doon. Upo muna yung mga pogi. Sino sinasabi ng pogi? Si Volta? Mama naman po kayo. Nalilito na rin ako. Si Volta naman sa mga transport, lalo na sa tricycle. Alam niyo dati, hirap na hirap mga tricycle driver natin. Siguro naman, alos lahat, may kamag-anak na tricycle driver. Binibisita pa tayo, galing dito na dito. Ngayon, dati, wala nang mali. Siyempre, pag may maling ginawa, kailangan ulitin. Kailangan din natin ng disiplina. Pero naabutan po natin noong 2019, kahit wala nang maling ginagawa, hahanapan ng mali. Bakit? Dahil may quota yung mga enforcer natin. Alala niyo po yun? Yes! Muli po, ang mayor, kaya kong makatulong para ayusin yan. Pero kailangan ko ng mga tao na bababa, ayusin yung pag-aaralan, hanapin yung ugat, puputulin yung ugat. Gagawa ng mga panukala, mag-design ng magandang programa. Sa tulong ni Consul Volta, natigil yung ganyang klaseng sistema. At ngayon, hindi na po sila natigil yung mga ganong masamang kalakaran. Prangkisa ng toda po natin ngayon. Libre na. Si Councilor Volta de Los Santos, itulungan natin. Yung anti-pogo na nakwento kanina ni Consi pati ni Vice. Mga livelihood program, yung tapat microfinance loan natin, at marami pang iba, tulong sa mga maliliit na negosyante. Pati yung pagbaba ng sa tawag dito, yung mga sinisingil natin, mga renta ng sa palengke, business permit ng sari-sari store na maliit. Natulungan tayo ni Councilor Simon, tanto ko dyan. Ito malupit, si Councilor Coach Paul Sinoga. Alam niyo naman, noong 2022, natalo po si Coach Paul. Diba? Pagkatapos niya matalo, bumisita siya sa akin sa opisina. Sabi niya sa akin, Mayor, gusto kong magtrabaho. Sabi ko sa kanya, Coach Paul, anong trabaho? Natalo ka nga, sabi ko sa kanya. Pero ayaw magpaawat. Gusto talagang tumulong. Hindi siya nagkaroon ng posisyon. Hindi siya naging konsehal, pero nagtrabaho pa rin. Sa tulong niya, sa pangunguna niya, na itayo ang kauna-unahang CSO Academy sa buong Pilipinas na ngayon tinitingnan na pati ng mga ibang LGU, ginagaya na po ng marami. Coach Paul Sinoga. At last but not the least, ito, hinulit po talaga kasi yung iba kanina abang naglalakad ako, tinatanong ako tungkol sa lupa natin sa Reserve. Alam niyo naman po, matagal na nating sabihin na natin problema. Matagal na yung mga issue dito sa lupa. Ngayon, mahirap mangako kasi baka sabihin ni Ma'am Shalani, ang pangako, pang campaign period lang yan. Alam niyo naman po, di ba, ang pangako, wala namang kwenta ang pangako kasi laway lang ang puhunan para mangako. Ang politiko, kaya ipangako ang langit at lupa. Hindi na kailangan magdalawang isip. May naririnig nga po ako, hindi lang langit at lupa pinapangako, pati ibang planeta pinapangako na sa atin. Ang hirap nung marami kang binibitawan na pangako na hindi mo man lang inaral yung totoong sitwasyon. Ano yung talagang nangyari? Ano yung kasaysayan, yung history ng lugar? Alam niyo, ako po, konsyal pa lang po ako, sinimulan ko ng pag-aralan yung mga problema natin sa lupa, sa Pasig. Lalo na yung District 1 kasi taga-District 1 po ako. Pero nung naupo po ako starting 2019, siguro, huwag na po yung pangako. Track record na lang po ang pag-usapan natin. Baka nakita rin naman ng iba yung post ko kagabi. Galing po kami sa District 2, Barangay San Miguel, doon sa tinatawag na Tambakan. Yung Tambakan, 40 years pong naging problema yan. 40 years nila pinaglaban yung lupang kinatatayuan ng kanilang mga bahay. 40 years pinangako sa kanila. 1993,
Alam niyo naman po, sino yung mga nakaupo nun? 1993, nagkaroon na ng ordinansa para sa tambakan, bibilhin daw ng LGU. 30 years, hanggang naupo ako, wala pong nangyari. Pero noong 2022, 2023, naayos po namin yung problema na 40 years na po nilang pinoproblema. Iba yung sitwasyon doon, iba rin po dito. Mas malapit po rito, Ismar. Nabanggit ni Konsi Kiko kanina. May taga-Ismar po dito? Ay, meron. Ismar, ganun din po. Hindi pa ako pinapanganak, problema na yung lupa nila. Lagi silang kinakabahan na paalisin sila. At least dito nga sa inyo, walang pangamba, no, na papaalisin, wala naman po ganun dito. Pero doon, talagang laging sinasabi na, papaalisin na sila, i-relocate sila, o papaalisin na daw sila ng may-ari. Laging may takot na ganun. Ganun din po yun, di pa ako pinapanganak. Problema na yun. Pero, ngayong taon, 2025, nagpirmahan na po kami ng kontrata para mapasa kanila na rin yung lupa. Marami pa po tayong kwento na ganyan. Kaya sasabihin ko na lang po sa inyo, ito po yung track record namin. Kasama siyempre si Councilor Konsi Kiko Ruscha. Siya yung chairman natin sa Committee ng Pabahay, Palupa. Ito yung track record natin. At pagdating naman po dito, pagdating sa usaping resettlement natin, sa totoo, ilang taon na rin natin ito tinatrabaho. Medyo komplikado lang po ang sitwasyon sa inyo. Yung sitwasyon sa HOA, medyo komplikado. Yung sitwasyon sa mga kontrata, medyo komplikado dahil marami po sa mga lote ay nakailan salin na po. Alam niyo naman po yan. Kaya kailangan i-trace ng maayos kasi mahirap naman mag-award tayo tapos may mga mali-mali. Kahit tanungin niyo po yung mga opisyalis, ayoko na magbanggit ng pangalan ha kasi hindi naman sa inaaway natin sila. Katotohanan lang naman po ang pinag-uusapan natin. May mga records kaming hiningi. 2019 pa lang, na-turnover sa amin, 2022 na po. Siguro nahirapan din sila. Huwag naman natin sila husgahan kaagad. Diba? Hindi tayo nang-aaway, gusto nga natin solusyonan yung problema. Kaya, ito po ang sasabihin ko, para matulungan namin kayo, kailangan kayo mismo, yung sa Ismar, alam niyo po may dalawang samahan dyan, na sabihin na natin hindi magkabati. Dekada po yan, hindi sila magkabati. Nag-aagawan sila kung sino yung lehitimo na i-recognize dapat ng DSUD. Anong dating HLURB. Namagitan po kami, inupuan ko po yan, nakailang meeting kami, ilang oras kami nag-usap. Sa dulo, sila yung nagkompromiso. Dahil nagkompromiso sila, nagpakumbaba sila, naayos namin yung problema, naiproseso namin yung lupa, nabili ng LGU, at ngayon, may kontrata na para sila po ang bibili. Sa kanila na po yan. Safe na sila. Kaya, ang gusto po natin maayos ang problema dito, na medyo matagal na rin pong problema, muli po, hindi ako mangako kasi may papel din po kayo dito. Hindi kaya yan ipangako ng mayor. Kailangan magtulungan po tayo. Ang pakiusap ko po sa mga taga-resettlement, magkaisa po tayo. Pati yung mga samahan po rito, kailangan magkaisa po tayo. Pagdating ng tamang panahon, pag hindi na lang kayo mag-eleksyon na lahat kasama sa eleksyon. Para wala nang question kung sinong gusto nang nakakararami, hindi kami mamumulitika. Yan ang commitment ko sa inyo. Kami ng puso. Urban Settlement Office natin, sa LGU. Hindi kami sinabay, sina Konsyal, si Congressman, hindi kami mamumulitika, wala kami i-endorso. Lumang style na yan. Diba dati, politiko, kung sino yung kaibigan niya, yun yung gusto niya maging presidente, yan dapat maging opisyalis. Kami wala po. Tutulong lang kami para maging safe at legit ang eleksyon po rito. Magkaroon kayo ng eleksyon, kung sino sabihin ng nakararami na ito yung pinagkakatiwalaan namin, tutulong tayo para ma-award na once and for all. Pero ulitin ko po, ang politiko kayang mangako ng langit at lupa, laway lang ang puhunan. Buti na lang ang mga taga-Kalawan, hindi madaling bulahin. Ulitin ko pa rin po, kahit mayor, hindi kayang ipangako ang ganitong bagay. Kahit anong gawin ko,
Kung walang kooperasyon ng bawat isa sa inyo, wala pong mangyayari. Pero kung magtutulungan tayo, mapapabilis po natin ang proseso. Makakaasa po ba ako sa tulong ninyo? Makakaisa na po ba kayo? Maraming salamat po. Sa susunod, mag-meeting kami ng mga opisyalis ninyo. Parehong grupo kakausapin po namin. Wala tayong papanigan. Ganito po ang ating lokal na pamahalaan ngayon. Pinapakita nga po natin na tapos na yung takutan, tapos na yung palakasan, tapos na yung sobra-sobrang pamumulitika sa lahat ng bagay. Sana ngayong 2025, kasama ang buong giting ng Pasig, dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat, Barangay Kalawaan. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Hindi boto